may epekto ba sa mga sumasampalataya ang paglapit at pagpagamot sa albularyo? Pagsasagawa ng faith healing, may ritual siya. Epekto pala yun para sa akin? Kung ikaw na nag-o-observe ay open ka sa mga ganun. Like for example, nung bata ka hanggang ngayon, palagi nang may batakdungan ka, palagi kang niluluyahan, ano ho. In other words, mahina po yung depensa natin, yung pananampalataya natin. We are weakened by those so that when we are present in such healing sessions, then we might, sinasabi lang po natin, we might be affected. Kung sinasabi niyo pong contaminated at yung saka yung being affected, ibig sabihin nun, yung tumutulong na fallen angels doon sa psychic healers o yung sa magtatawas ay talagang kumakapit rin sa mayroong may sakit na ginagamot. Yes, totoo yan, Father Joey. Kumakapit doon sa ginagamot. So natatransfer yung spirit na tumutulong sa kanya. Ano mangyayari doon sa kanya? Kasi sasabihin natin, sabi nila wala namang mawawala eh. Tapos ngayon, gumaling nga sila eh. Yeah. May tatlong senaryo tayo dito, Father Joey. Number one is this. Gagaling nga siya, but it is only temporary. Yon. Ang paglapit sa albularyo, pwedeng gagaling, pero temporaryo lang yon. At malala natin na Juan Kapitulo 8:44, ang demonyo ay Satanas, ama ng kasinungalingan. Dito lang natin narinig ang bahagi kaugnay sa halaga ng suffering, no, sa buhay ng tao. Dahil alam naman natin na ang suffering ay may tatlong level. Una, yung purgative suffering. Pangalawa, yung unitive suffering. Pangatlo, yung redemptive suffering. At sa paliwanag ni Bishop Marvin Masida, ayaw ng demonyo na ang tao ay daranasin niya ang suffering dahil ang suffering na ito'y magiging daan patungo sa kaligtasan. Kaya, bahagi sa kanyang deception, yon, mapagamot ng albularyo at mangyari na may contamination. Pakinggan natin si Bishop. Pag sinabi natin, kailangang gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon. At mawawalan tayo ng ginto patungong langit, ang ating suffering. Yun ang deception ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus, ang daan papuntang langit. So nakita natin ang deception ni Taning. They are contrary to the virtue of religion. Ito pa po, may isa pa. Yung mga traditional cures, ito po, recourse to traditional cures. Ang ibig sabihin ng traditional cures, yung mga dahon-dahon, di ba? Which are okay. Yung mga hilot, okay po yan. Pero kailan nagiging masama? Sabi dito sa teaching sa CCC ng ating simbahan, when there is an invocation of evil powers. Ano ibig sabihin? Pag meron ng orasyon. Merong isang kapatid tayo sa isang ganitong orientation, sabi niya, Bishop, naghihilot po ako. At habang naghihilot ako, pinipray ko yung pasyente ko. Hindi niya alam pero pinipray ko siya, sarili ko lang. Wala namang masama doon, Bishop, di po ba? Sabi ko, oo nga, wala namang masama. So sabi ko, and then biglang may pumasok sa isip ko, sabi ko, Sister, bukas po ba yung third eye nyo? May nakikita kayo ngayon? At ang sagot niya, opo, Bishop, may nakikita po ako. Kaya ang kanyang prayer, contaminated galing sa third eye. Nakita po natin? So that sabi ko, Sister, pwede, pag naghilot po kayo, wag na kayo magdasal. Hilutin nyo na lang ho. Wala nang orasyon. Kasi most probably, galing sa bukas na third eye.
And when the third eye is open, ayon, kahit si Mama Mary pa yung nagpakita, hindi yan si Mama Mary. Di ba minsan may mga istorya, hindi ko alam dito sa Pandan, doon sa katedral, meron yan. Pag nagmimisa ang pare, bigla na lang, ang mukha ng pare nagliliwanag, ang bread, naging si Jesus na, talagang nakikita ang mukha ni Jesus, nagliliwanag ang buong altar. Most probably, they are not coming from Jesus because God does not work that way. Hindi ko sinasabi na hindi posible, pwedeng mangyari yan, but generally speaking, God does not work that way. During interview, lumalabas ang mga causes. Bukas pala ang third eye. We will go to that, no? Ano ang mga causes? Bakit nai-influence tayo? So, pag meron ng invocation of evil powers, orasyon, yan po ang hindi na maganda. Nung bata ako, naalala ko, pinaluyahan ako ng parents ko, palagi yon. Tapos, part ng seremonyas, hinihipan ako sa ulo, di ba? Nung pari na ako, ngayon ko lang nalaman na ang pag-ihip pala is reserved to priests only. And it is done during exorcism. And anybody, nakalagay po sa instruction, hindi dapat ang mga lay mag-ihip ng hangin sa ulo ng kung sino man dahil ang act na yan is proper to the priests only. Doing exorcism, pagpapalayas ng espiritu. Mga ganon. No? Bakit? Kasi pag ginawa natin yan, ayun, madali tayong ma-influence ng kaaway. Opening to the influence of the evil one. Bakit nai-influensyahan ang tao ganito? Ano yung mga opening? Bakit siya, ano yung bukas sa kanya? At napasukan na influence ng masama. Number 1, sinful lifestyle. Ito po yung tinatawag natin na buhay na malayo sa Diyos. Matagal nang hindi nagsisimba, matagal nang hindi nangungumpisal, 10 years, 20 years, 50 years. Yung mga bata hindi pa nabinyagan. Ano ho? Ikakasal na lang ang mga bata, doon pa magpapabinyag. So, it is a life that is so far away from the Lord, madaling, wala pong pananampalataya, madaling mapasukan ng mga fallen angels. Dahil walang proteksyon spiritually. Pangalawa, occult practices. Either tayo mismo nagpa-practice ng mga ganito, spiritism, pangluya, pandaga, at talagang pinapractice natin na normal na lang sa atin, madali tayong mapasukan. And usually, ang weakest link ang naaapektuhan. Sino ang weakest link sa bahay? Mga bata. Mga bata. No? Kaya, either tayo ang nagpa-practice or nagkukontak tayo ng mga spiritista, or kaya meron namang panahon na nagsisimba tayo, hindi tayo gumagawa ng ganito, pero bakit may third eye ang anak ko? Baka sa bloodline, baka yung lolo natin, yung kanunuan natin, merong gumagawa ng ganito, kaya sa bloodline pumapasok. So mga occult practices. Number 3 is open third eye. May isang nagsabi, Bishop, regalo yan sa Diyos sa akin kasi may mga nalalaman ako. Sabi ko sa kanya, at the very least, would you be okay kung pag-usapan natin yan? Punta ka sa kumbento, pag-usapan natin, tingnan natin kung saan galing ang power na yan. Usually, ito po yung karanasan ko. Pag yung isang tao may schedule ng pre-over, first time magkikita kami, o kaya second time, tapos na ang kumpisal, magre-renounce na sunod, o kaya magko-close na ng third eye, binibigyan ko ng babala or warning ang kapatid natin. Sinasabi ko, i-discourage ka ng spirit. Lalabas ka na lang ng bahay, parang ayaw mong lumabas. May mangyayari siguro palang, for example, may mga kaguluhan na mangyayari sa bahay para i-discourage ka na wag lumabas, wag pumunta sa kumbento. O kaya yung mga disturbo.
huwag kang magpadisturbo. They are coming from the devils. They want you to feel discouraged para hindi ka magpunta. Hindi natin ipagpatuloy ang pray over. So, go. Overcome that. Ask the Lord to overcome that. Kasi yun ang gagawin nila i-discourage tayo. So, open occult third eye. At pang-apat, yung mga trauma, emotional woundedness natin. Kunyari, matanda na tayo, pero sa puso natin, galit pa tayo sa tatay natin na matagal nang namatay. Dahil nung bata pa tayo, pinagalitan ka, nilagay ka sa sako, at ang sako nilagay doon sa kusina. No, hindi mo makuha ang takot, ang galit sa tatay mo, that can be an entry point ng kaaway. O kay galit ka sa neighbor mo, galit na galit ka, yan pwedeng panahanan, stronghold ng kaaway. Kaya galing sa galit, nanganganak ng ibang kasalanan. Galit, bad thoughts, and then, yung galit mo, nagplano ka na batuhin ang bahay, binato mo, 3 na. Nasira ang window shield, 4 na. So nanganganak ang isang stronghold sin ng other sins. At pag nakakapit ang demonyo doon, talagang kakapit siya doon. At sa experience po natin, ang pang-apat po ang pinakamahirap na matanggal, mahil. Kasi kung hindi makapagpatawad ang tao, hindi rin mahihil. May emotional woundedness, trauma, sexual trauma. Nung bata pa, may experience ng ganito, hindi na-overcome. Kaya kailangan pong magpatawad talaga at ma-process ang ating mga trauma. Kasi ang trauma, sugat po yan At doon na-attract yung mga kaaway natin. Dinidisturb tayo lalo. Okay? Paano tayo naaapektuhan? O kanyari, bukas ako. So paano ako maaapektuhan? 2 pamamaraan. Ordinary way at extraordinary way. Ang ordinary way ay temptation. Sa temptation, hindi sila nagpapahalata. Hindi sila nagpaparamdam. Pumapasok lang sa isip, di ba? Araw ng linggo, biglang umambon. Ambon lang naman, hindi naman malakas ang ulan. Biglang mong sinabi, ay ayoko na lang magsimba kasi baka lagnatin ako. O yun, na-tempt tayo ng kaaway. So, ordinary way. Extraordinary way. Ang ibig sabihin lang po ng extraordinary way, nagpaparamdam sila. Dahil majority na sila sa buhay natin. More than 50% na yung influence nila kasi hindi nagsisimba ang tao, maraming occult practices, may trauma pa, kaya madaling mapasukan. Imagine, sabihin na natin, 60% lang influence ng devil. Kaya tinatawag natin yan na obsession. Ang atake ay sa mind. Hindi makatulog, malalaswa ng mga picture, laging nagdi-dream, nananaginip ng masama, parang hinahabol palagi pagising. Okay? And then, masasamang isip, puro negatibo ang pag-iisip. Okay naman yung maging negatibo, pero may panahon na talagang hindi matanggal-tanggal ang negativity. So, in summary, sa isip po yung atake, mga negative thoughts, dreams. Pangalawa, pag lalo pang lumala, 80% na ang influence, tinatawag na oppression. Hindi lang sa internal, kundi pati sa katawan, nagkakasakit. May mga kaso po tayo ngayon na ilang buwan napansin ng pamilya, bawat buwan, bawat semana, may isang nagkakasakit. After 1 week si tatay, after another week yung anak, after another, halos walang araw na walang may sakit. Pagdating sa ospital, normal ang laboratory. At nung magsimula kami sa pag-process, interview, mag-pray over, mag-close ang third eye, ayon, hindi na sila nagkakasakit. Kasi ang gusto ng kaaway, talagang pahirapan tayo. So, sakit, negosyo. Bakit pa ang negosyo ko ngayon bumaba? The past 3 years, okay naman. Pero, ayan, dapat nating i-examine bakit nga ba bumaba. Baka may ginawa tayo na nakapasok sila. At saan tayo magtatanong? Doon sa 4 na inano natin, diniscuss natin. Kunyari, merong isang bata na dadalhin dito sa kumbento dahil napuposes.
Usually, ang interview ng pare, doon sa 4 na yon, tatanungin ng parents, nanay, nagsisimba ba kayo? Nabinyagan ba ang batang ito? Pangalawang tanong, nagpa-practice ba kayo ng mga occult practices? May batakdungan ba ang batang ito? May anting-anting ba ngayon? Kaya pag oo ang sagot, ayan, yun ang mga most probable na entry point. Okay? Pangatlo, bukas ba nakakakita bang anak nyo ng kung ano-ano? May takot ba ang bata? May galit ba ang bata? So, yun papalibot ang interview. So, oppression. Bakit ba ang dali naming mag-away sa bahay? Kunting sagi lang ng braso, nagsisigawan na kami. Nung una, hindi naman. There can be an oppression in there. And many times also, oppression can take the form na parang possession na, nawawala sa sarili, nagsisigaw, ang lakas-lakas. Sometimes, ganyan ang nangyayari. At pangatlo, possession, 100% talaga. Pag napoposes ang isang tao, ang sense lang po, ang katawan lang po, hindi ang espiritu. Kasi the spirit belongs to God. Kaya ang mata, pag nakatingin sa iyo, ang tingin sa atin, iba na. Kasi pinaglalaruan ng demonyo. At pang-apat, ang tinatawag na infestation. Dito pumapasok ang haunted house, no? Na i-infest, pinaninirahan ng mga demonyo ang isang bahay na walang tao. Dito din po pumapasok ang mga estatwa natin. Kasi di ba pagpunta natin ng espiritista, makita natin sa altar, ang daming image ni Mama Mary, Santo Niño, San Antonio, Saint Michael the Archangel. Kaya sasabihin natin, Bishop, okay naman yung espiritista na nagpagaling sa akin kasi ang dami niyang estatwa sa bahay. Tsaka nag-rosary pa kami. Ang sagot ay ito. Pwede pong ma-infest. Pwede pong panahanan ng bad spirit ang image ni Mama Mary, ang image ng mga ribulto natin kung ginagamit sa hindi mabuti. Kaya hindi porket may imahen sa bahay ng kapatid natin, ay katoliko yun. Hindi po. In fact, meron din po tayong kaso. Tapos na-resolve na ang kasong ito. Sa isang bahay, nagulat na lang yung parents nung ang dalawa niyang anak hindi makatulog. Gabi-gabi parang napuposes, natatakot. Kaya in the course of the interview, during the weeks na natatakot sila, simula natatakot lang, hanggang nabuksan ang third eye, may nakikita na sila. So palala ng palala. Anyway, ang resolution, nung ma-interview natin ang parents, in passing, kasi tinanong ko, ano bang nasa bahay po ninyo na galing sa mga espiritista, albularyo? In passing na-mention niya, sabi niya, Bishop, isang araw, napadaan ako sa basurahan. At dun sa basurahan, nakita ko ang image ni Mama Mary, malaki pa naman. At nung makita ko na bago pa, walang gasgas, kinuha ko at dinala ko sa bahay. At doon parang nag-bell kaagad yung tainga ko. Sabi ko, naku sister, baka diyan nagmula ang disturbance sa bahay ninyo. Kasi nasa altar na siya. Pwede ba i-surrender mo yan sa akin? Kaya the following day, sinurrender na yung image ni Mama Mary. Ang ginawa po natin, in-exorcise, kasi may masamang espiritu in-exorcise, pagkatapos, blindness, tapos binalot uli, and with much respect, ibinaon natin sa lupa. Di ba yan ang ginagawa natin pag meron kayong estatwa na sira na, di ba? Sira na ang ulo, putol na ang paa, may mga libro kayo, prayer books na gulag-gulanit na, pwede po yung i-dispose. Huwag pong itatapon ng kung ganyan lang. Huwag po, magkakasala tayo niya kasi sagrado yan. Ilagay po sa karton at habang nagdadasal, Our Father, Hail Mary, Glory be, ibaon respectfully sa isang lugar na hindi matao. Example, may garden kayo. Huwag po doon sa punong kahoy na kung saan iniihian ng mga bisita ninyo. Kasi sacrilege po yan, maiihian. Di? So doon po sa lugar, sa banda ng bahay ninyo, sa labas, na kung saan walang tao masyado. No? Baka may groto kayo, doon sa tabi ng groto, ibaon. No? Respectfully. Kung ayaw ninyong magbaon, nag-aalangan kayo, pwedeng ibigay sa ating mga pare. Sila na yung magbabaon. Okay?
Yon ang pahayag ni Bishop Marvin Masida, ang obispo ng San Jose Antique.